Kamusta mga minamahal kong Sagittarius? Ready na ba kayong malaman ang mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa videong ito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwanang gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwanang kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha, baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay The Empress. Para sa Sagittarius ngayong Mayo 2025, gamit ang The Empress card, ang mensahe para sa iyong love life ay napakaganda at puno ng positibong enerhiya. Ang The Empress card ay dumating at dala niya ang I'm a lover, not a fighter vibes para sa iyong love life. Ready ka na bang maging certified plantito ng pag-ibig? Kasi mukhang bubulaklak ang mga feelings na iyong buwan. Ang The Empress ay simbolo ng pag-aalaga, fertility, abundance, at feminine energy. Para sa mga may jowa, asahan mong level up ang emotional at physical lambingan. Teka lang, baka masobrahan ka sa clingy, ha? Pero ayos lang kasi pareho ngayong magi-enjoy. Para sa mga single, ang The Empress ay nagsasaad ng pag-usbong ng bagong romansa. Maaring makilala mo ang isang tao na may nurturing energy, mahinahon ngunit matatag, at makakapagbigay sa'yo ng emotional security. Hindi siya yung tipong pasabog, pero siya yung tipong, uy, bakit ang sarap mong kausap araw-araw? Kaya buksan ang puso at huwag choosy, Sagittarius. Ang The Empress ay nagpapahiwatig din ng pagiging mas sensual at magnetic mo, kaya't mas mapapansin ka ng mga tao sa paligid mo. Physical touch, affection, at meaningful conversations ang magiging love language mo. Kaya, ready ka nang mag-declare ng cuddle season, kahit summer pa. Ang The Empress ay tungkol sa growth. Kung may pinagdaraanan kayo challenges, ito ang buwan para sa healing at pag-reconnect. Bunga nito, mas malalim na connection at mas less drama. More tawa. Payo sa'yo ni The Empress Sagittarius. Maglaan ng oras sa self-love at self-care. Unahin ang self-love bago magbuhos ng feeling sa iba. Hindi ka pwedeng magtanim ng pagmamahal kung tuyot ang sarili mong puso, di ba? Kapag ikaw ay masaya sa sarili mo, mas nagiging maganda ang takbo ng iyong relasyon. Sa kabuuan, ngayong Mayo 2025 para sa Sagittarius ay buwan ng paglago sa pag-ibig, emotional fulfillment at nurturing connections. Ang The Empress ay tanda na ang iyong love life ay maaaring pumasok sa isang mas abundant at harmonious na yugto. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Seven of Wands, aka Walang Atrasan Pag Pag-ibig ang Labanan, Edition.
Ang Seven of Wands sa konteksto ng pag-ibig para sa Sagittarius ngayong Mayo 2025 ay nagsasabi ng isang tema ng paglalaban para sa iyong relasyon o paninindigan sa iyong sarili pagdating sa matters of the heart. Ngayong Mayo, mukhang magkakaroon ka ng defensive mode activated moment sa love life mo. Parang ikaw yung bida sa teleserye na may confrontation scene. Handa kang lumaban para sa puso mo. Pero teka lang, may tamang timing yan, besh. Para sa may karelasyon, eto na, may pa-plot twist sa relationship mo. Maaaring may mga epal, pamilya, friends, chismosas o baka ex ni jowa na gustong mag-contribute sa love story ninyong dalawa. Maaaring may mga taong hindi sang-ayon sa inyong pagsasama na sinusubok ang katatagan ninyo. Ipaglaban ang pagmamahal ninyong dalawa kung alam mong totoo. Pero wag nang pumatol sa lahat ng issue. Di lahat ng laban, lalabanan. Minsan kailangan din ng scene zone ang negativity. Para sa single, may posibilidad na makaharap ka sa kompetisyon sa larangan ng panliligaw. Kung may taong gusto mo, kailangan mong magsipag at magpakitang gilas para mapansin. Nako, mukhang madaming contestant sa puso ni Crush Pageant. Kung bet mo siya, handa kang magpakitang gilas. Pero syempre, wag OA. Hindi ito America's Got Talent. Chill lang, pero charming. At oo, ramdam ko yung pressure na bakit wala ka pang jowa from tita, barkada o sarili mong overthinking. Panahon ito ng self-confidence, kaya mong makuha ang tamang tao basta totoo ka sa sarili mo. Sa kabuuan, Sagittarius na yung Mayo 2025, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Pero kung mahalaga ito sa puso mo, ipaglaban mo ng buong tapang at may dignidad. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay The Temperance Card, aka ang Hari Reyna ng Chill. Para sa Sagittarius na yung buwan ng Mayo 2025, ang Temperance Card ay nagbibigay ng malinaw na mensahe tungkol sa balanse, pasensya at tamang timing sa pag-ibig. Relax lang besh, hindi ito amazing race. Ang Temperance Card ay parang kaibigan mong mahilig magsabi ng, kalma lang, huwag excited. Sa pag-ibig, hindi uso ang biglaan. Dito, teamwork, understanding at tamang timing ang bida. Kung baga sa kape, dapat timpladong-timplado, hindi puro asukal o puro gatas. Para sa may karelasyon, maaaring dumaan sa pagsubok ang inyong pasensya ngayong buwan. Ngunit hindi ito palatandaan ng pagtatapos, kundi paglago ng relasyon. Maaaring ang isa sa inyo ay masyadong abala, kaya't kailangan ng time and energy management para sa relasyon. Hindi ito end of the world level. More like adjust lang tayo, babe. Baka isa sa inyo ay sobrang busy, parang may secret side quest sa trabaho o hobbies, kaya konting energy management lang ang katapat niyan. Para sa single, ang Temperance ay nagsasabing huwag magmadali sa paghahanap ng pag-ibig. Darating ito sa tamang panahon kapag handa ka na rin emotionally. Literal na sinasabi ni Temperance sa'yo, hoy, huwag kang takbo ng takbo sa pag-ibig. Baka mapagod ka besh. Na yung Mayo, mas bet ng universe na mag-focus ka muna sa self-healing at self-love. Hindi ka naman mauubusan ng love life. Promise, timing is everything. At mas maganda kung ready ka emotionally. Posible ring magkaroon ng reconnection sa isang taong may unfinished business sa iyo. Ngunit ang Temperance ay nag-a-advise ng mahinahong approach at pag-iingat sa pagbabalik ng old flames. Payo ni Temperance sa'yo, Sagittarius. Hindi porket hindi mo pahawak ang happy ending mo, hindi na ito darating. Bangka delayed lang ang delivery, pero sure arrival yan. Balance. Bago mag-decide kung lalande o lalaylo, siguruhing aligned ang puso't isipan. Walang lugar sa Mayo ang pabigla-bigla ha. Sa kabuuan, Sagittarius na yung Mayo 2025. Kapag marunong kang maghintay at hindi nagpanik sa feelings, dumadating ang tamang tao sa tamang oras. Tumungo naman tayo sa iyong health reading na yung buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili
ay Ace of Swords. Ang Ace of Swords ay simbolo ng kaliwanagan, mental clarity at breakthroughs. Aba, Sagittarius, mukhang oras na para sa isang eureka moment sa health department. Ang Ace of Swords ay parang alarm clock ng universe. Pinupukpok ka para magising at makita ang totoong estado ng iyong kalusugan, hindi yung okay pa to version mo. Good news, magiging mas malinaw ang takbo ng utak mo ngayong Mayo. Bad news, wala ka ng excuse para i-ignore ang stress. Dati dedma ka sa mga minor anxieties mo, pero ngayon, para kang detective na mahilig mag-solve ng sarili mong mental mysteries. Expect aha moments kung paano mas gagaling sa pag-handle ng stress. Hindi na pwede yung tulog lang yan strategy mo forever. Ang Ace of Swords ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula sa health routine. Maaaring magkaroon ka ng inspirasyon na mag-umpisa ng bagong exercise regimen, diet, o healthier habits. maaari ring lumabas ang pangangailangan para sa medical check-up o second opinion kung may iniisip kang health concern. Dahil ang card na ito ay tungkol sa katotohanan at kaliwanagan. Payo ni Ace of Swords sa'yo, Sagittarius. Iwasan ang overthinking at mental exhaustion. Ang sobrang analysis o pag-aalala ay maaaring magdulot ng tension headaches o pagod. Panatilihin ang mental clarity sa pamamagitan ng mindfulness at tamang pahinga. Maging maingat sa mga matutulis na bagay o aksidente, minor cuts, operations, dental procedures. Dahil ang espada ay simbolo rin ng presisyon pero may panganib kung pabaya. Sa kabuuan, Sagittarius ngayong Mayo 2025, ang kalusugan mo ay nangangailangan ng matalinong desisyon at malinaw na pag-iisip. Ito ang panahon para alisin ang mga unhealthy patterns at pumasok sa isang phase ng mental at physical clarity. Makinig sa sinasabi ng iyong katawan at huwag matakot humingi ng professional advice kung kinakailangan. Para naman sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Wheel of Fortune, aka ang malikot na gulong ng kapalaran. Mga Sagittarius, mukhang this month, ang kalusugan nyo ay parang teleserye. Hindi mo alam kung next scene ay masaya, iyakan o biglang may plot twist. Ganito ang vibe ng Wheel of Fortune. Paikot-ikot, pabago-bago, parang mood swings ng ex mong ghosting champion. Maaring makaranas ka ng mga fluctuations sa energy levels na iyong Mayo. Minsan, mataas ang sigla mo, tapos bigla na nang matakaramdam ng pagkaubos ng lakas. Huwag pilitin ang sarili. Makinig sa iyong katawan at bigyang halaga ang pahinga. Time to say goodbye sa mga unhealthy habits. Oo, pati na yung cheat day na halos buong linggo na. Baka it's time to flirt with yoga, meditation, o kahit simpleng stretching. Para kahit sa katawan mo, may love life ka naman. Kung nagwalwal ka buong summer, aba, baka naniningil na si universe. Pero kung naging fitspiration ka recently, good job! Baka ngayon mo na maramdaman ng rewards. Sabi nga, kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Huwag lang chichirya at milk tea ang tanim mo, please lang. Maging maingat sa stress dahil maaari itong magdulot ng headaches, digestive issues o hormonal imbalances. Kaya mag-grounding activities ka, hindi yung literal na yakapin ng puno, kundi simpleng paghinga, tahimik na lakad o konting peace of mind. Bawas chismis, dagdag mindfulness. Payo ni Wheel of Fortune sa'yo, Sagittarius, kumain ng maayos, hindi crash diet, hindi instant noodles challenge. I-prioritize ang tulog, hindi puyat para sa next episode. Subukan din ang gentle exercises tulad ng walking o stretching. Subukan ng alternative healing, hindi lahat ng sagot nasa paracetamol. Tandaan, what goes around comes around. Alagaan ang katawan ngayon para di ka magdusa sa susunod. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Knight of Cups. Ang Knight of Cups ay sumisimbolo ng balanse sa emosyon, pagiging kalmado, at pagdadala ng mensahe ng paghilom. O siya, Sagittarius, ready ka na bang maramdaman ang feels ngayong Mayo? Kasi ang Knight of Cups ay nadadala ng mga good vibes ng emotional balance at self-care. Pero wag ka, baka akala mo chill lang. May mga paalala rin siyang dala. O Sagittarius, hindi porket feeling mo okay lang ako, okay ka na nga talaga. Kapag stress ka, hindi lang utak mo ang napapagod, pati tiyan mo, hello kabag, ulo mo, ayun na si migraine, at kung ano-ano pang sumasakit. Kaya pansinin mo yan bago pa maging telenovela ang simpleng hilo. Minsan kasi, akala mo racetrack ang buhay. Reminder lang, hindi ito The Amazing Race. Pwede kang huminto, huminga, at matulog ng maaga. Hindi required ang laging on-the-go mode. Tubig is life, Beshi. Knight of Cups yan. Kaya syempre, may paalala about hydration. Uminom ng tubig, hindi puro milk tea. Subukan mo rin ang mga spa-spa. Charot,
swimming o kahit simpleng banlaw sa nature para ma-refresh ang kaluluwa mo. Huwag mong itago sa dibdib lahat ng sama ng loob. Baka sumabog ka na parang soda na niyugyog. Mag-journal ka, gumuhit, kumanta ng hugot songs, o makipag-usap sa taong hindi nang go-ghost. Emotional release is healthy, promise. Huwag kang marupok sa pagsawalang bahala ng mga simpleng sintomas. Yung konting sakit dito, hapdi dyan, baka lumala pag pinabayaan. Makinig sa katawan mo, hindi lang sa chismis. Payo ni Knight of Cups sa'yo, Sagittarius. Hindi kailangang mag-reinvent ng buong lifestyle agad-agad. Simulan sa mga simpleng bagay. Dagdag tulog, bawas stress, more tubig, less pabibo. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang susi. Sa kabuuan, Sagittarius na yung Mayo 2025, ang ultimate goal mo ay kalmahan ang sarili, alagaan ang damdamin, at huwag pabayaan ang katawan. Hindi ito drama marathon. Isa itong self-care journey, courtesy of your friendly neighborhood Knight of Cups. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito, ang iyong money career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Knight of Wands. Para sa Sagittarius, ang Knight of Wands ay sumasagisag ng action, adventure at mabilis ang kilos. Sagittarius, ready ka na ba? Kasi ang vibe mo ngayong Mayo ay parang G ka agad mode. Walang preno, diretsong aksyon. Ang Knight of Wands ay parang tropa mong laging on the go. Adventure dito, racket doon, at syempre, pera-pera rin yan. Biglang may lalapit na oportunidad. Pwedeng sideline, project o investment na tipong, uy, ang bilis naman nito. Pero teka, wag masyadong paandar agad ha. Motivated kang dumiskarte para bang may invisible pom-poms na cheerleader sa likod mo. Kaya mo yan. May malupit kang ideya na pwedeng magdala ng kita. Basta wag ka lang mag-procrastinate. Gawin mo na yan bago maunahan. Yung simpleng lakwat sa pwedeng maging networking event. O diba, tumambay ka lang, may biglang kliyente ka na. Astig. Payo ni Knight of Wands sa'yo, Sagittarius. Dahil mabilis ang energy ng Knight of Wands, iwasan ang padalos-dalos na paggastos. Alam kong tempting yung treat yourself moment, pero iwasan ang add to cart pag wala sa plano. Minsan kasi, ang bilis mong magpabudol. Okay lang sumugal, pero wag bara-bara. Yung tipong naka-armor ka rin, hindi pwedeng lakas lang ng loob. Dapat may strategy. Sa kabuuan, Sagittarius, na yung Mayo 2025. Action with focus. Ang Knight of Wands ay nagpapayo na gamitin ang iyong tapang at kumpiyansa, pero may disiplina at malinaw na goal. Kung may biglaang opportunity, pag-aralan muna kahit mabilis ang galaw. Ito ang susi sa financial success mo na yung Mayo. Para naman sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Ten of Wands, aka, bakit ganito Lord? Ang Ten of Wands ay sumisimbolo ng pasaning mabigat, sobrang responsibilidad at pagkapagod sa kafatrabaho. Ang Ten of Wands ay parang ikaw sa huling linggo bago ang sweldo. Pasan-pasan ang buong barangay ng bills, utang at gastos sa Shopee sale. Tipong ikaw na ang finance officer ng pamilya pero wala namang HR na nagtatanong kung okay ka pa. Maaring ikaw ang nagpapasan ng lahat ng gastusin sa pamilya o trabaho. Kaya mabigat sa balikat ang pressure. Kung feeling mo ikaw na to, congrats! Pasok na pasok ka sa energy ng card na to. Good news! Ang barahang ito ay nagsasabing konting piis na lang bes. Malapit na ang graduation mo sa University of Pagtitiis. Yung mga ginagapang mong sideline, investment at racket kahit pa piso-piso, unti-unti nang magbubunga. Hindi man bukas, pero soon. Promise, hindi scam. Payo ni Ten of Wands sa'yo, Sagittarius. Gawa ka na ng budget plan, yung hindi drawing. Isaalang-alang ang pagbawas ng mga hindi importanteng gastos. Yung mga small lang naman na gastos, pag pinagsama-sama, parang ex mong di maka-move on, bigat sa buhay. Explore mo ang passive income. Baka may talent kang di mo pa napapakinabangan. Bes baka yan na ang susi.
Sa kabuuan, Sagittarius, ngayong Mayo 2025, kasalukuyan kang nasa face ng pasan ko ang daigdig. Pero may finish line din to. Tuloy lang sa diskarte, pero huwag kalimutang huminga at magpahinga. Ang yaman ay parang good karma, dumarating sa tamang panahon at sa tamang budget plan. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Nine of Wands. Ang Nine of Wands ay simbolo ng pagtitiyaga, proteksyon at pagbabantay matapos ang mga pagsubok. Mukhang ikaw na ang lodi ng budgeting. Kahit pagod na sa paulit-ulit na bayarin, sige pa rin ang laban. Pero aminado ka, di ba? Minsan, gusto mo na lang magtago sa ilalim ng kumot tuwing may dumarating na final notice sa kuryente. Ngayong Mayo, ang tema ay bawal kampante. Doble kandado sa gastos. Kung dati ay add to cart agad, ngayon ay add to wishlist muna. Baka sa next life, babalaring ito sa mga biglang sulpot na gastos. Tipong pinsan mong matagal nang nawala pero bigla kang inaalok ng sure na investment na amoy scam. Ingat besh! Payo ni Nine of Wands sa'yo, Sagittarius. Huwag basta-basta magtiwala sa mga alok na mukhang madaling pera o mabilis ang kita. Mas mainam ang mabagal pero sigurado. Mag-ipon at palakasin ang iyong financial defenses. Pwedeng ito ang panahon para magplano ng emergency fund o mag-cutback sa luho. Protektahan ang iyong kita. Kung may negosyo, bantayan ang daloy ng cash at huwag hayaan ang maliliit na pagkakamali. Sa kabuuan, Sagittarius na yung Mayo 2025, ang katatagan at determinasyon mo ang susi. Kahit pagod ka na, malapit mo nang maramdaman ang ginhawa. Kung patuloy kang magiging maingat at matiyaga, darating ang panahon ng panalo sa pananalapi. Ayan na nga, Sagittarius, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sanay nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Sagittarius.